Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Mary Ann B. Pameron at ngayong araw na ito ay may panibagong paksa tayong tatalakayin. At para po sa aking paksa, ngayong araw na ito ay tatalakayin ko po ang tungkol sa lagom, konklusyon at rekomendasyon. Kaya bago ang lahat ay simulan muna natin sa lagom o di kaya kung tawagin ay buod. Bawat paksang malawak o mahaba ay nangangailangan ng pagbubuod. Ang pagbubuod ay may layunin gawing maikli, payak at tiyak ang pagpapahayag ng isang talakay. So sa pamamagitan ng pagbubuod, nabibigyang diin ang mahahalagang ideya o impormasyon na siyang titimo sa isipan ng mga mambabasa. Lalong kailangan ang pagbubuod sa larangan ng pananaliksik. Kapag ang mananaliksik ay humantong na sa kinalabasan ng kanyang pag-aaral, ang susunod niyang gagawin ay pagbuo ng buod. Ngayon, ano nga ba ang lagom o di kaya buod? Kapag sinabi nating buod, ito ay isang maikling anyo ng sulatin. So mula sa malawak o di kaya mahaba na paksa ay ginagawa natin itong mas maikli kung saan ang sinasama lamang natin ng mga detalye ay yung pinakamahalaga. So dito rin sa buod ay gumagamit tayo ng ating sariling pananalita at hindi natin kinokopya ang lahat ng impormasyon na naroroon sa ating papel pananaliksik. Ngayon ay upang maayos na masulat ang buod, bigyang pansin ang mga tagubili na inilahad sa aklat na Methods of Research and Thesis Writing ni Calderon at Gonzalez. Hayaan niyong basahin ko ang una. Simulan ang buod sa isang maikling pahayag tungkol sa pangunahing layunin ng pag-aaral, mga respondent, saklaw, limitasyon at panahon ng pag-aaral, pamamaraan at instrumentong ginamit sa pangangalap ng mga datos at impormasyon at ang disenyo ng pananaliksik. So, ibig sabihin lamang na sa pagsulat ng buod, talagang nandoon pa rin yung pinakalaman ng iyong pananaliksik na kung saan ito ay kinapapalooban ng iyong layunin, ng mga instrumento, saklaw, limitasyon. Ngunit, dahil ito ay buod, ito ay pinaikling bersyon. Ito ay yung napapaloob lamang dito ay yung pinakamahalagang impormasyon, yung pinaka-highlight na ng inyong buong papel hinggil sa mga bahaging ito, hinggil sa siguro sa layunin, sa saklaw, diba? Ano yung pinaka mahalaga sa parteng ito? Yun lamang ang isasama nyo sa inyong buod. Ang pangalawa naman ay hindi kailangan ng pagpapaliwanag at pagpapalawig. So, hindi mo na kailangan mag-explain pa pagkatapos mong isulat ang iyong buod sapagkat kung babasahin nila ang buong pananaliksik, nandoon na lahat ng explanation, nandoon na lahat ng pagpapalawig, nandoon na lahat ng kinakailangan nilang malaman hinggil sa iyong papel. So, pag binasa ang iyong buod, malalaman na agad nila kung ano yung pinakamahalagang mga impormasyon na makikita o mababasa nila sa iyong papel pampananaliksik na kung saan ay wala ng pagpapalawig at wala ng pagpapaliwanag na makikita doon sa buod. Ang pangatlo naman ay huwag gumawa ng mga deduction, inference at interpretasyon sa buod dahil nauulit lamang ang mga iyon sa konklusyon. So, lahat naman yata tayo ay nakasulat na ng buod nung walang pinagkaiba kapag sinulat natin ang buod ng ating papel pampananaliksik sapagkat dito hindi na natin kailangan gumawa ng mga deductions, mga inference o di kaya mga interpretasyon sapagkat ang mga ito ay makikita naman sa konklusyon. So, kapag sinulat pa natin ito sa buod, parang inuulit lang, paulit-ulit yung term na redundancy, no? Pabalik-balik lang yung impormasyon natin sa ating papel pampananaliksik. Ang pang-apat naman ay ang mga datos ay hindi mo na kailangan pang ipaliwanag muli. So, yung pagpapaliwanag hinggil sa datos ay makikita na naman yan sa interpretasyon ng mga datos. So sa buod, hindi mo na kailangan ulitin. Sa sinabi ko nga kanina, hindi na kailangan ng pagpapaliwanag at pagpapalawig sapagkat kapag ginawa pa natin yan,
magiging mahaba na ang ating buod at nawawala na yung essence ng isang buod na dapat ay ang mga impormasyong matatagpuan doon ay yung pinakamahalaga lamang at yung pinaka-highlight o pinakamahalaga, pinaka-importante sa iyong papel pampananaliksik. Ang panglima ay ang mga importanteng tuklas at highlight ng mga datos ang dapat banggitin sa buod, lalong-lalo na iyong mga pinagbatayan ng konklusyon. So, kinakailangan sa buod, mabanggit mo doon yung mga pinaka-mahalaga o pinaka-importanteng natuklasan mo sa iyong pananaliksik. Gayon din yung mga highlight ng iyong datos na ginamit mo sa iyong konklusyon. Nang sa ganun ay, kasi kapag kadalasan, personally kapag may binasa akong papel pampananaliksik, doon talaga didiretso sa buod. Sapagkat ito yung pinakamaikling bersyon ng buong papel pampananaliksik. Kasi kapag research paper, mahaba-haba kasi. So doon pa lang, malalaman agad nila kung, for example, lalong-lalo na tayo ngayon na gumagawa ng pananaliksik, malalaman agad natin kung yung pananaliksik ba nila ay magagamit ba natin bilang RRL or RRS para sa ating gagawing pananaliksik. So doon sa buod, malalaman na agad natin yung kung ano nga ba yung natuklasan ng pananaliksik na ito, ano yung mga highlight na datos na natuklasan ng pananaliksik na ito na maaring nating magamit o hindi magamit sa ating pananaliksik. Ang pang-anim ay gawing maikli at tuwiran ang mga pahayag sa buod. So hindi kailangan ng paligoy-ligoy sapagkat hindi naman tayo gumagawa ng isang kwento o isang sulatin dito na upang maaliw ang mga tao, no. Ito ay isang papel pampananaliksik. So gawing mong tuwiran at payak ang iyong buod. At ang pinakahuli ay huwag magdagdag ng datos, ng mga bagong datos o impormasyon sa iyong buod. So, hindi mo na kailangan magdagdag pa ng mga bagong impormasyon sa iyong buod sapagkat parang mali naman talaga na magdagdag ng mga bagong impormasyon, lalong-lalo na ng bagong datos sa iyong buod na hindi naman natin makikita sa iyong sa ibang bahagi ng iyong pananaliksik, kaya hindi natin makikita sa iyong interpretasyon ng datos, hindi natin makikita sa suliranin, hindi natin makikita sa iyong layunin, tapos ilalagay mo doon sa buod, saan mo kinuha yon, 'di ba? So, dapat yung buod talagang yung maikling salaysay hinggil sa kabuuan ng iyong papel pampananaliksik. So, lahat ng impormasyon na nakasulat sa buod ay dapat present, dapat matatagpuan doon sa yung kabuuang papel. So, huwag kang gumawa ng mga bagong impormasyon o mga bagong input na wala naman sa iyong kabuuang papel. Naway naunawaan lamang ang hinggil sa lagom o buod, sapagkat ngayon ay dadako naman tayo sa konklusyon. So, likas sa bawat individual ang pagbubuo ng hinuha o paglalahat batay sa ating napanood, nabasa, nakita, o di kaya narinig. So, halimbawa, kapag nakabasa tayo ng isang maikling kwento, di ba, bumubuo tayo ng mga hinuha at paglalahat batay sa ating nabasa. Gayon din kapag may nakita tayong isang bagay sa paligid, diba, gumagawa tayo ng mga hinuha o paglalahat sapagkat maaari yung mga bagay na iyon ay may pahiwatig o implikasyon. So, syempre, ang resulta ng pananaliksik ay maaari ding gawing hanguan ng hinuha at paglalahat na siyang laman ng konklusyon. Pagkatapos na mabuo ng mananaliksik ang buod o lagom ng pag-aaral, ang susunod niyang gagawin ay ang pagbuo ng konklusyon na batay sa kung ano yung kinalabasan ng kanyang pag-aaral. So yung tanong na ano nga ba ang napatunayan ng pag-aaral ay masasagot sa pamamagitan ng konklusyon. Ngayon, ano nga ba ang konklusyon? So, ang konklusyon, ito ang mga paglalahat o mga implikasyong hinango sa naging resulta ng pananaliksik o di kaya pag-aaral. So, tulad ng buod o lagom, ito ay inilalahad sa pamamagitan ng maikling pahayag na gumagamit ng payak at piyak na mga salita. Pakatandaan na ang konklusyon ay hango lamang sa naging resulta ng mga suliraning sinikap tugunan ng mananaliksik sa kanyang ginawang pag-aaral.
Hindi ito pag-uulit sa kinalabasan ng pag-aaral, bagkus paglalahad ito sa mga napatunayan sa isinagawang pag-aaral. Ang paghihinuha o paglalahad ay kakambal ng pagiging mananaliksik. So dito, nasusukat kung gaano nga ba naunawaan ng mananaliksik ang mga implikasyong kaakibat ng kinalabasan ng kanyang pag-aaral. Kaugnay nito, kinakailangang naunawa ang mabuti ng mananaliksik kung ano ang nais ipahiwatig ng naging resulta ng kanyang isinagawang pananaliksik. Nang sa gayon ay makabuo siya ng isang mainam na paglalahat at paghihinuha na siyang lalamanin ng kanyang konklusyon. Upang maging maayos ang pagsulat ng konklusyon, bigyang pansin ang ilang mahahalagang tagubilin sa aklat na Methods of Research and Thesis Writing ni Calderon at Gonzalez. So unang-una ay lahat ng konklusyon ay dapat ibatay sa lohika ng mga datos at impormasyong nakalap. So kinakailangan pa rin na, lalong-lalo na ito ay konklusyon, kinakailangan talaga na logical ang pagkakalahad ng mga datos at mga impormasyong nakalap. Nang sa ganun ay madali itong masundan, hindi nakalilito, at higit sa lahat ay malinaw na basahin. So dapat masagot ng tumpak at maayos ang mga katanungang tinukoy sa layunin ng pag-aaral, sapagkat mawawalan ng kabuluhan ang pananaliksik kapag ang mga katanungang ito ay hindi nalapatan ng kasagutan sa konklusyon. Ang pangatlo ay dapat matukoy sa konklusyon ang mga factual na napag-alaman sa pagsisiyasat. So hindi po kuro-kuro, hindi po yung yung opinion mo, kundi yung mga factual, yung mga purong katotohanan lamang, kung ano yung mga totoong natuklasan mo talaga sa ginawang pagsisiyasat. Gawing maikli at tuwiran ang mga konklusyon, ngunit tandaang kailangang maihayag ang mga kailangang impormasyong resulta ng pag-aaral na hinihingi ng mga tiyak na tanong sa layunin ng pag-aaral. So, di ba, gumagawa tayo parte sa ating papel pampananaliksik ay yung mga tanong sa layunin ng pag-aaral, kung ano yung nais mong masagot pagkatapos ng iyong ginawang pag-aaral. So bagamat kinakailangang tuwiran at maikli ang konklusyon, hindi ibig sabihin na hindi mo na sasagutin yung mga tanong na yon. So ito yung pinaka purpose ng konklusyon, kung saan ay talagang doon matutuklasan yung mga kasagutan na kung ano nga ba yung mga natuklasan mo sa iyong ginawang pananaliksik. Ang panglima ay huwag bumuo ng konklusyon batay sa mga implied o didirektang epekto ng datos o impormasyong nakalap. Maging matiyak sa paglalahad ng konklusyon. So, hindi dapat ipahiwatig ng mananaliksik o mga mananaliksik na sila may pagdududa o alinlangan sa validity at reliability ng kanilang ginawang pananaliksik. So, ibig sabihin, iwasan yung mga salitang baka, marahil, siguro, at marami pang iba. Sapagkat ito ay nagpapakita na talagang may pag-aalinlangan ka o mapagdududa ka sa kung ano man yung naging resulta, kung ano man yung kinalabasan ng iyong pananaliksik, kung ano man yung mga kasagutan na natuklasan mo sa iyong ginawang pag-aaral. So, huwag po natin gawin yon na marahil ay may kaugnayan, di ba? May kaugnayan, ganun. Dapat diretso, dapat tiyak, dapat sigurado, hindi yung nagdududa tayo. Sapagkat ano na lang yung sasabihin o ano na lang yung mararamdaman ng mga taong babasa sa ating konklusyon kapag hindi tayo mismong mananaliksik ay hindi sigurado sa ginawa nating pananaliksik, ano na lang yung mararamdaman ng ng mga mambabasa, ng mga ibang mananaliksik na maaring gawing sanggunian yung ating ginawang pagsasaliksik. Maaring tanto nila na baka hindi credible to, baka hindi reliable gawing hanguan o di kaya gawing reference itong pananaliksik na ito. So, ilimita ang konklusyon sa paksa, saklaw at panahon ng pag-aaral. So, wag nang dagdagan pa ng mga impormasyong hindi naman ganoon talaga
halaga. No, wag nang isulat sa konklusyon. So, limitahan lamang ito sa kung ano yung paksa, kung ano yung saklaw, at panahon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay hindi dapat repetasyon lamang ng mga pahayag sa ibang bahagi ng sulating pananaliksik. Sa makatwid, ang isang diwa na una nang nabanggit sa ibang bahagi ay kinakailangang ipahayag sa ibang kaparaanan sa konklusyon. So, wag naman word for word talaga. Okay na to, i-copy-paste na to, kay parang pagod na, konklusyon na naman ito. Konklusyon na lang naman, 'di ba? So, wag ganun. So, ipahayag kung may mga diwang nais ulitin, nais ibahaging muli sa konklusyon, so ipahayag sa isang kakaibang pamamaraan o sa ibang pamamaraan. Naway na unawaan lamang ang higil sa konklusyon sapagkat ngayon ay dadako naman tayo sa rekomendasyon. So, isa sa mga karaniwang gawain ng bawat individual sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ang pagmumungkahi o pagre-rekomenda para sa lalong ikabubuti ng mga bagay na ginagawa ng kanyang kapwa sa lipunang kanilang ginagalawan. So, kaya bilang isang individual, kailangang bukas ang ating isipan sa mga mungkahi o rekomendasyon. Sa larangan ng pananaliksik, gamit na gamit din ang pagre-rekomenda batay sa naging resulta at konklusyon ng sinagawang pag-aaral. Ngayon, ano nga ba ang rekomendasyon? So, ang rekomendasyon ay ang huling bahagi ng pangwakas na kabanata ng sulating pananaliksik. So, dito inilalahad ang mga mungkahi ng mananaliksik kaugnay sa naging resulta at konklusyon ng isinagawang pag-aaral. Sa pagbuo ng rekomendasyon, inihahanay ng mananaliksik ang kanyang mga mungkahi at rekomendasyon. So, maaari lamang irekomenda ang mga bagay na may kinalaman sa naging resulta at konklusyon ng isinagawang pananaliksik. Sa ibig sabihin, sa madaling salita, anumang bagay na walang kinalaman sa kinalabasan at konklusyon ng pananaliksik, ng isinagawang pananaliksik, ay hindi maaaring irekomenda. Ngayon ay upang maging maayos ang pagsulat ng rekomendasyon, bigyang pansin ang ilang mga mahahalagang tagubilin na inilahad sa aklat na Methods of Research and Thesis Writing ni Calderon at Gonzalez. Unang-una ay ang mga rekomendasyon ay dapat naglalayong lutasin ang mga suliraning natuklasan sa investigasyon. So, yung mga inirekomenda mo, bukod sa kailangang ito ay may kinalaman sa iyong resulta ng iyong pananaliksik at konklusyon nito, kinakailangan rin na ito ay naglalayong lutasin ang mga suliraning nakita mo sa iyong ginawang pag-aaral. So, huwag kang magrekomenda doon ng mga bagay na wala namang kabuluhan o wala namang layunin na lutasin ang mga suliranin na iyong natuklasan. Ang pangalawa ay huwag magrekomenda ng solusyon sa mga suliraning hindi naman natagpuan o natalakay sa pag-aaral. So, 'di ba, sa rekomendasyon ay nagre-rekomenda tayo ng mga maaaring gawin ng mga susunod na mananaliksik na may kaugnayan sa iyong ginawang pananaliksik. So, huwag tayong gumawa ng mga solusyon o magrekomenda ng mga solusyon para sa mga suliraning hindi naman natalakay sa ating ginawang pananaliksik. 'Di ba? Kasi saan mo kinuha 'yan, 'di ba? Ano yung pinagbatayan mo upang ma-rekomenda mo ito kung hindi naman ito kailanman natalakay, hindi naman ito natuklasan sa iyong ginawang pananaliksik. So, anong sense na inirekomenda mo ang bagay na ito kung hindi naman ito, wala naman itong kinalaman sa iyong ginawang pananaliksik, 'di ba? Pangatlo ay dapat maging valid at logical ang mga rekomendasyon. So, sinabi ko na to kanina na talagang dapat valid yung inirekomenda mo. Sapagkat kung hindi naman ito balido o hindi naman talaga ito out of context, parang out of the blue mo na lang inirekomenda na walang kinalaman sa iyong ginawang pag-aaral, 'di ba? Hindi mo naman ang suliraning iyong inilalahad ay hindi naman natuklasan sa iyong pag-aaral, 'di ba? Ang mga solusyong inirekomenda ay wala naman talagang kilalaman. So, ano yung nais mong ipunto doon, 'di ba? Bakit mo sinasali yung mga bagay na wala naman dapat, hindi makabuluhan
So, dapat valid at logical ang mga rekomendasyong iyong binibigay. So, ang sunod ay, pagmat ang mga rekomendasyon ay maaaring maging ideal, so kailangan pa rin na ang bawat isa ay maging praktikal, makatotohanan, 'di ba? Masusukat, makakamit, maisasagawa, makatarungan, 'di ba? Kasi kadalasan kapag may inirekomenda tayong isang bagay tapos hindi naman siya praktikal, hindi naman siya makakamit, hindi naman makatotohanan, 'di ba? Parang imposible na magawa yung inirekomenda mo, 'di ba? Although ideal siya, nice ito, 'di ba? Nice to kapag ginawa ang pagsasaliksik na ito, ang pananaliksik na ito. Ngunit kung hindi naman ito practical, lalong-lalo na hindi nasusukat, hindi maaring isagawa, may sakatuparan, hindi makamit, 'di ba? Anong saysay ng ng pagrekomenda sa bagay na iyan kung alam mo naman na hindi ito realistiko, 'di ba? So maging practical, wag lang ideal. At ang panglima at ang panghuli ay maaring irekomenda sa ibang mga mananaliksik ang pagpapatuloy o pagpapalawak ng isinagawang pag-aaral o paggamit ng ibang saklaw, panahon, locality o populasyon upang ma-verify o mapasinungalingan ang mga natuklasan sa pag-aaral. So, di ba kapag may natuklasan tayo, lalong-lalo na makikita natin ito sa scope, di ba yung saklaw, maaring yung saklaw natin ay napakalawak o napakaliit lang. So, di ba maaari nating irekomenda iyon upang ma-verify kung kapag maikli yung naging saklaw ko tapos malawak yung naging saklaw niya, pareho pa rin ba ang magiging resulta ng gagawing pananaliksik? Maaring ipagpatuloy ang palawakin ang isinagawang pag-aaral, 'di ba? Upang mas mapatunayan na talagang totoo yung naging resulta ng ginawang pagsasaliksik ko sapagkat ginawa niya at pareho kami ng naging resulta. Maaring may mga konting pagkakaiba, ngunit yung aming natuklasan ay magkakatulad lang. Yung maaari ring gumamit ng ibang panahon, locality at populasyon, 'di ba? Kasi ang mga ito, saklaw, panahon, locality at populasyon, maaari itong mag-contribute kasi. Ito yung mga contributing factors na maaring magpaiba o magpanatili sa iyong resulta ng iyong gagawing pananaliksik. So, upang ma-verify, hindi lamang ma-verify, mapasinungalingan ang mga natuklasan sa pag-aaral ay maaaring tumingin sa ibang anggulo. 'Di ba? Maaaring gumamit ng ibang metodolohiya, maaaring mag-survey sa ibang locality, 'di ba? Ganun, sa maaring mas malaking populasyon, mas maliit na populasyon. Nang sa ganun ay nalalaman natin kung gaano nga ba katotoo o hindi totoo ang pananaliksik na iyon. Kasi yung pananaliksik, ba sinabi ko kanina, ito ay cyclical. Ito ay sumusunod sa isang cycle. Mula sa suliranin, nagiging suliranin. So, upang nagiging sariwa, nadadagdagan yung ating kaalaman, 'di ba? Tumingin tayo sa ibang anggulo. Sa rekomendasyon, irekomenda natin sa ibang mananaliksik na maaari silang gumamit ng ibang pananaw o ibang pamamaraan upang malaman kung totoo, kung gaano katotoo o hindi totoo ang naging resulta o ang natuklasan ng ginawang pananaliksik. Dito na po nagtatapos ang aking pagtatalakay. Naway naunawaan ninyo ang hinggil sa buod o lagom, konklusyon at rekomendasyon. At naway magsilbing gabay ang talakayang ito sa pagsulat ninyo ng inyong sariling buod, konklusyon at rekomendasyon sa inyong sulating pananaliksik. Muli magandang araw at maraming salamat sa pakikinig.